Pinasok at pinatay ng di pa nakikilalang sospek ang mag-ina sa barangay Lanot, Rojas City. Kinilala ang biktima na sina Elma Perla, 74 years old, at ang kanyang anak na si Ruby Jane. Ayon sa mga kapitbahay, may narinig silang kaguluhan bandang alas 5 ng madaling araw. Sa inisyal na impormasyon, pinaniniwala ang posibleng pinasok ng hindi pa nakikilalang magnanakaw o sospek ang bahay ng mga biktima. Ang last sound ko lang yan, nagsigot babae. Pero wala ko sing namulutan nga kung ano nga sound. Basta may sound sa babae. Sa panayam po ng isang radio station sa Capiz ay sinabi ng kanyang mga kapitbahay na may narinig daw silang ingay bandang alas 5 ng madaling araw kanina, pero hindi raw maliwanag kung ano ang mga sinasabi ng mga biktima. Nasa loob rin daw ng tahanan ang 8 years old na bata at posibleng tulog ito habang nagaganap ang krimen. Nang magising ito ay doon na tumambad ang wala ng buhay ng mga kapamilya, kung kaya't tumakbo na raw ito palabas ng bahay at nagsumbong sa mga kapitbahay. Pilas la ka bilog yes darda ma'am? Dua lang gid sila. Tatlo may bata. May bata. Hayang bata sang gabi din. Ara manda. Ano nimo karente ba? Akaduwa sa ako. Anong natabo gid Oo, yan? dalang. Oh. Lak ina da tanan niya. Lak nang gin-open na nada kaina. So na lang namo. Hina niya. Lak na igman. Saba mo lang ako. Hindi, wala dito. Yan daw sa'yo na natin. Bakit kung amon dali sa, wala man naglahat ang ido. Dito sa amon, wala man sa tumantaklas. Hindi man itaklas ang sa ilang dito na. Hindi sa tumala. Kami niya lang na. Sa dindamti. Batay dito sa mga report ng mga kasama natin sa media sa Capiz ay ito po yung lugar kung saan natagpuan itong bangkay ng mag-ina sa loob ng compound na ito, sa loob ng isang bahay natagpuan na wala ng buhay yung mag-ina. As in bukas wide gid jam wide gid pati ang net bala di ba double door ina sa may door tapos may net. Ang net nakabukas ang man. steel na nga. Oo, nakabukas na gid tanan. Tapos ay nasa kusina sa dirty kitchen nila is open gid man nila dila kasi syempre dira sa. Pero ang main door nakapadlock. Nang wala lang ko idea kasi ang kuya to kagina si tata upod kami man dito sa sulod. Ako lang nagpasiga sa suga tapos siya ang nagbukas ng pertahan. Muto nga nakita na namon dito ya nga muto na yamang muto ya sa sopa. Sa sofa raw nakita ang 31 years old, duguan na ito at may mga sugat dito sa ulo banda. Daw may pagka-slice tapos iya duwa ka man. Namamaga rin daw ang dalawang mga mata nito at naka-underwear na lang ang biktima. Ang iloy na ma'am. Ang iloy ng bata 8 years old. Bali ang nanay gid ang 72 years old is ato na sa likod. Sa likurang bahagi naman raw nakita ang nanay ng biktima at mayroon din itong sugat dito sa may ulo banda. So hiwalay ang ilalawas. Separate ari sa salas ang kuya ato sa kusina ang iloy. Sa ngayon ay wala pa silang maisip na suspect dahil matiwasay raw na naninirahan ang magpamilya sa lugar. Kay mga malinong manabi kami sa nadiri, wala man sa nakaanugid. Magmula nang mamatay ang mister ng biktima, sila na raw mag-ina lamang ang nanirahan sa nasabing bahay. Wala kay pagkapatay ni Uncle Ruben. Sila na lang duwa kay nagaplano ginadapat si ante sila nga to kung tapos na lang 40 days ni Uncle maupod sa dito siya umaga dito sa Davao. Kay ang iya bata na isa nga siman ay waay na nadayon. Oo. Ining balay nga ini, ano ang may mga negosyo sila? Wala. Sinong tagayas ang kotse? Si Ruby Jane. Ang may-ari ng kotse ay yung mismong anak, isa sa mga namatay. Batay sa kumakalat ng mga CCTV footage mula sa isang radio station na i-post din ito ng isang media network dyan sa may Capiz,
na alas 5 ng madaling araw dumating itong kotse na ito. Sa kasalukuyan ay hindi pa makausap ng maayos itong 8 years old na bata. Posibleng ang 8 years old na bata na ito ang nakakita sa lahat ng pangyayari. Nalibot na dito sa likod kung may agi dito. Why? Nalibot na to? Nalibot, sir. Nalibot. Paglibot, nakakaabot dito, sir? Oh, why man kwan? May agi dito. Why? Oo. Kaya itong pulis na ginawa. Why dito sang agi nga, entrance exit? Why, sir? Why? O, subot silingon, ang perpetrator nag-agi diri kung wala agi sa likod. Oo. Nagpiyo, kung diri mo na nagtakla. Oo. Na lugar. May kontra ini sila na ba't may kontra ini sila? Why man? Why man sila kontra? Ang bahay. Oo. Right? Wala na ka, ano, sa imo ko sino yung po gabi? Yeah, cellphone by not. Ito lang, mamangko tayo dugang informasyon, no? Kagabi, kung ano natabo, kung may mga upod, inis sila kagabi, diri sa sulod sila Puloy-an, kung sino masami bala, nga nagakadto diri sa Puloy-an. So diri sa mismo sa sulod, sa Puloy-an, mga karadyo man, no? Pamangkotong si Manang kung mayari din sa mga upod, no? Tudlo inasa sa online sa mga foreigner ba na. Tapos doon nagakadto, wala ko idea kung di nag-opisina kay kuno man sa iya kadto. Naging duty niya kuno sa opisina inang galakatin na sa office may alas 3 sa gabi, pauli alas 4:30 sang aga. Tapos mas ko nakagina doon nagsauli sa kagina sa aga. Sige naga sa pulit daw na. Alas 4 na siya sang aga. So mo chilingon may mo mag-aaga na yung tabo. Base, kay ambal masamot pa kay Isaya, nakabati sa mga singgit-singgit daw, 5:46 na. Tapos nakabati naman sa dahil na daw may gin pok-pok na daw may gin lampus. Nga mo to iyang amon yung senaryo. Sa kasalukuyan ay patuloy pa ito na iniimbestigahan ng mga kapulisan kung ano ba talaga ang nangyari, bakit pinatay itong mag-ina na ito at kung paano ito nangyari, sino ang mga may kagagawa nito at kung ano ang motibo